Good day mga ka-Fixit! For today's episode ng Fixit Dennis, I'm going to show you how I changed the oil on our Mitsubishi Mirage Hatchback 2014 model. Okay. Yan, so malakas-lakas naman kahit paano yung braso ko, so hindi na natin kakailanganin ng breaker bar. Ayan, napihit ko na siya mga ka-Fixit. Counterclockwise. Ayan, umikot na siya. So steady hands lang mga ka-Fixit. Huwag malikot. Okay mga ka-Fixit, for this particular task, kakailanganin natin syempre engine oil, 3 litro mga ka-Fixit. So in this case, ang gagamitin ko mga ka-Fixit is a Mobil Special 20W50 viscosity. So ordinary oil lang to mga ka-Fixit, pero pwede kayong gumamit ng semi-synthetic and fully synthetic. So pag fully synthetic ang gagamitin ninyo, mas tatagal yung interval ng inyong change oil. Pag ganitong conventional oil lang gamit yung mga ka-Fixit, about 5,000 kilometers, pwede na kayo mag-change oil. Pero ako mga ka-Fixit, minsan lumalampas ako doon, minsan 6,000-7,000 kilometers bago ako mag-change oil. Pero kapag nag-change oil mga ka-Fixit, okay pa naman yung itsura ng oil, no? Hindi pa naman siya ganun kaitim. And wala naman ako nararamdaman anything na pangit sa takbo ng makina natin or sa takbo ng ating sasakyan. So okay na okay sa akin tong Mobil Special, matagal ko nang gamit to, no? And abot kaya rin kasi siya mga ka-Fixit. So around 220 depende sa tindahan, minsan 230, minsan 250 pesos ang 1 litro mga ka-Fixit. Pagdating nga pala sa engine oil mga ka-Fixit, depende rin sa inyo, no? Mas maganda magbase kayo dun sa owner's manual ninyo kung ano yung recommended engine oil nila para sa inyong sasakyan mga ka-Fixit, kung anong viscosity. Pero since tropical country tayo, ayan, 20W50 yung gamit ko. Mga ka-Fixit, bukod sa engine oil, kailangan din natin ng engine oil filter. So ito, original to mga ka-Fixit na Mitsubishi oil filter. Ayan mga ka-Fixit. So marami na to, kalat na to sa Lazada, sa Shopee. Pwede rin kayong bumili online, may mga nagbebenta na nito bukod sa Lazada at Shopee. So syempre ka-Fixit, kailangan din natin ito para sa drain plug to mga ka-Fixit, washer para sa drain plug. Much better na every change oil mga ka-Fixit, palitan niyo yung washer ng drain plug ninyo para siguradong walang leak at saka hindi luluwag yung drain plug. Okay, mga ka-Fixit, kailangan din natin ng wrench. Ito mga ka-Fixit, ito yung gagamitin ko para luwagan at sikipan yung ating drain plug. So 17mm na ratchet. Pero kung medyo mahigpit yung drain plug natin, mahirapan tayo, kailangan natin ng breaker bar. Pero mga ka-Fixit, never ko namang naranasan na nahirapan ako tanggalin yung drain plug, kaya ito lang yung gagamitin natin. And wala rin kasi akong breaker bar. Kailangan din na sana natin mga ka-Fixit ng oil filter remover or wrench mga ka-Fixit. Unfortunately, yung sa akin nawawala. I'm going to do a method mamaya mga ka-Fixit kung paano natin tatanggalin yung ating oil filter. So didiskartehan ko na lang muna kasi yung in-order kong bagong oil filter remover or wrench hindi pa dumarating. So na kasi for change oil si Miggy. Kaya kailangan na natin gawin ito mga ka-Fixit. Okay mga ka-Fixit, so bin-breakdown natin sa 3 basic and easy steps yung ating gagawing pag-change oil kay Miggy mga ka-Fixit para mas madali nating maintindihan. So number 1 mga ka-Fixit is drain the oiled oil. So i-drain natin yung ating lumang oil mga ka-Fixit. Pangalawa, replace oil filter. So papalitan natin yung ating lumang oil filter mga ka-Fixit. Then pangatlo, add new oil. So maglalagay tayo ng panibagong fresh engine oil sa ating makina. So yun yung ating 3 basic steps para sa procedure na to. Bago tayo mag-change oil, kailangan i-jack up muna natin yung sasakyan. Kailangan may angat natin siya sa sahig mga ka-Fixit. So be sure lang mga ka-Fixit na gamitan nyo siya ng jack stand. So dapat nakatukod ng maayos yung jack stand. In this case mga ka-Fixit, mapapansin niyo bukod sa may jack stand, meron pa ako dyang hydraulic na bottle type na jack stand sa gilid ng ating pinaka jack stand, no. Panigurado lang mga ka-Fixit. Then, yung likurang gulong natin mga ka-Fixit, kaya mapapansin niyo, meron din akong tukod na 2 kahoy dyan para siguradong hindi gagalaw yung sasakyan. Then yung sasakyan natin naka-handbrake din. Ayan. Ganon din sa kabila mga ka-Fixit. Naka-jack stand na rin tayo sa kabila. Ayan. And yung scissor jack hindi ko na rin analyze, panigurado lang. So meron na tayong enough room and space sa ilalim ni Miggy para makapag-perform tayo ng engine oil change.
So siguraduhin lamang na naka-jack ng maayos yung inyong sasakyan. And after nyo siyang i-jack, galaw-galawin ninyo. Kailangan stable yung position ng inyong sasakyan para sigurado na safe kayo pag sumuot kayo sa ilalim. Paalala nga lang pala mga ka-fixit na siguraduhin yung malamig yung inyong makina bago kayo mag-change oil. Huwag yung pagkatapos ninyong gamitin yung sasakyan, galing kayo sa takbuhan, is mag-change oil kayo agad. Kasi sobrang init ng makina ninyo, bukod sa may risk na mapaso kayo, yung bakal kasi pag mainit yan, nag-e-expand. So baka magka-problema kayo lalo na sa engine oil drain plug ninyo kapag sinubukan ninyo siyang tanggalin habang sobrang init ng makina. So siguraduhin lamang kung galing kayo sa takbo, makapagpahinga yung inyong sasakyan about 10 to 15 minutes bago kayo mag-change oil. Or better yet, hayaan ninyo na magdamag na nakapahinga yung inyong sasakyan, then kinabukasan kayo mag-change oil. Okay mga kapiksit, susuot na tayo ngayon sa ilalim ni Miggy. So nag-ready na ako dito ng karton. Mas maganda sana kung meron tayo nung bed na may gulong, no? Pero unfortunately wala tayo nung, kaya tsaga-tsaga lang tayo sa karton. So susuot na tayo sa ilalim ngayon. Ayan mga ka-fixit, pakita ko sa inyo ngayon yung drain plug natin. Ayan, so ito na yung ilalim ng makina natin mga ka-fixit. Ayan, medyo madumi, pasensya na kayo, no? Ito yung ating drain plug, oil drain plug. Ayan, ito yung ating engine oil. Dito siya nagre-rest kapag hindi umaandar yung makina. So kailangan natin luwagan tong bolt na to mga ka-fixit para ma-change oil natin siya. I-drain muna natin yung oil. So suot lang natin yung ating wrench, ratchet. So dapat naka-set siya ng counterclockwise. Yeah. So counterclockwise lang mga ka-fixit ha. Okay. Yan, so malakas-lakas naman kahit paano yung braso ko, so hindi na natin kakailanganin ng breaker bar. So maluwag na siya ngayon mga ka-fixit. Ayan, okay, maluwag na siya. So ngayon mga ka-fixit, pipwesto natin yung ating pangsalo ng ating engine oil. Mas maganda sana yung catch basin na malaki-laki, no? Unfortunately wala ako nun, so ito lang yung gagamitin ko. So, pwesto ko lang yung camera para makita nyo na maayos mga ka-fixit. So kung medyo mahigpit pa rin, huwag kang mahiya, gamitin mo pa rin yung iyong ratchet. Hawakan mo mabuti yung no, dahan-dahan mo lang i-loosen up yung iyong drain bolt. Tapos hawakan mo lang siya. Huwag mo hayaang sumama siya rin sa paglabas ng engine oil. Yan. Yan. Kaya it's a good practice na gumamit ka ng ng gloves sa pag-perform ng action na ito mga ka-fixit para hindi ma-contaminate yung iyong kamay. Yan. So hayaan lang natin yan na mag-flow mga ka-fixit. Maubos yung engine oil. Okay, so basically mga ka-fixit, yung location ng oil filter ni Mitsubishi Mirage medyo complicated, no? Ang pwesto niya kasi ito, nandito siya mga ka-fixit sa harapan mismo ng makina. Ayan, so hopefully maipakita ako sa inyo ng maayos, no? Sa mga hindi pa nakakaalam. Ayan, so ito siya mga ka-fixit. Medyo hard, in a hard to reach place talaga siya mga ka-fixit. Mula sa ilalim, pwede rin naman, no, doon mo siya dudukutin, or pwede rin naman mula dito sa ibabaw kung saan ka mas komportable mga ka-fixit. Okay, so in this case mga ka-fixit, actually tinry ko siyang i-grip ng kamay, no. Hindi ko talaga siya makuha ng kamay lang, and wala akong oil filter remover, kaya ang gagawin ko mga ka-fixit. Okay, so basically mga ka-fixit, nandito tayo sa lalim ng sasakyan, no. Ito ay lalim ng makina itong mga ka-fixit. So para matanggal ko yung oil filter ko, ayan, kinailangan ko siyang gamitan ng kakaibang pinagbabawal na technique. So gumamit ako ng screwdriver. Ayan, mapapansin niyo mga ka-fixit, screwdriver, tinusok ko siya. Ayan, dito sa side na to, sa ilalim, then papunta dun, pinalabas ko sa kabila. Then pipihitin natin siya counterclockwise mga ka-fixit.
So bago ko nga pala nagawa yun mga ka-fixit, tinanggal ko yung pinaka-cover dito sa ilalim niya mga ka-fixit. So ito siya. Ayan, yung pinaka-cover niya. So binunot ko lang itong mga to. Ayan, para matanggal natin tong cover na to. So medyo mas malaking trabaho dahil wala tayong oil filter wrench or oil filter remover, no? Pero ayos lang mga ka-fixit. So ito na oil filter natin, pipihitin natin to counterclockwise. So dahil natusok na natin yung screwdriver natin, napalabas natin sa kabila, mas madali na to. Ayan, napihit ko na siya mga ka-fixit. Counterclockwise. Ayan, umikot na siya. So kapag ganyan na napaikot na natin siya, pwede na natin bunutin yung screwdriver. Technique nga rin pala ito mga ka-fixit kung sakasakali na mahirapan talaga kayong tanggalin yung oil filter ninyo. Halimbawa na stock up siya matagal na panahon or dumikit na, mahihirapan din kayo kahit may oil filter wrench. Pwede nyo gawin tong method na to. Yun lang, tutusukin nyo lang siya ng screwdriver. Okay, so mga ka-fixit, tatanggalan natin yung oil filter natin, no, mga ka-fixit. So ganito yung method na ginawa ko since wala tayong oil filter remover or wrench siya ngayon, no. So tinusok ko yung screwdriver, ayan, pinalabas ko lang sa kabilang gilid, napihit ko na siya counterclockwise mga ka-fixit. So pwede nyo gamitin tong method na to kung halimbawang stock up yung oil filter niyo, pahirap talagang tanggalin, no. Mga ka-fixit, paalala nga lang pala, pag tinanggal niyo yung oil filter niyo, syempre lalabas yung oil na natitira dun sa part na yon. So be sure na yung strainer ninyo ay yung ano ninyo, pansalo ninyo ng engine oil ay nakatapat na dun sa pwesto na yung kung saan yung galing yung oil filter, no. Tapos siguraduhin yung mga ka-fixit na yung pinaka goma ng inyong oil filter ay kasama ninyong natanggal mula do sa makina. Kasi pag naiwan tong goma na to doon sa makina at nilagay nyo na yung bago ninyong oil filter, magdodoble yung goma nun. Hindi yun magsisil ng maayos mga ka-fixit, magkakaroon ng engine oil leak yung inyong makina, or worst case scenario, lumuwag pa ng husto yung inyong engine oil filter at maglawa yung langis sa ilalim ng inyong sasakyan. So yan, paalala lang mga ka-fixit. Bago natin i-reinstall yung ating oil drain plug, ikakabit muna natin itong bago nating oil filter, kasi baka mamaya habang ini-install natin yung oil drain plug natin, matuluan tayo ng engine oil. So yan, tatakpan muna natin siya ng ating engine oil filter mga ka-fixit. Pero bago natin install to, siguraduhin nyo lamang mga ka-fixit na nalagyan ninyo ng bagong engine oil yung lip ng inyong engine oil filter, yung pinakagoma, para mag-seal siya pagka-install ninyo. Kuha lang tayo ng konting engine oil dito sa ating bote, tapos papahira lang natin to mga ka-fixit. Importante to mga ka-fixit, huwag nyo i-skip tong step na to para lang mag-seal yung inyong gasket. Maganda nga sana ka-fixit kung pwede nyo yung lagyan ng engine oil na yung inyong oil filter. Much better mga ka-fixit, no? Para may circulate agad na oil pagka start nyo ng engine. Pero in this case kasi mga ka-fixit, dahil sa yung ating engine oil filter ay ini-install ng pa-side, kumbaga nakaganito siya, hindi natin pwedeng lagyan to ng engine oil sa loob bago pa man siya i-install, kasi tatapon lang mga ka-fixit. Pero meron kasing mga makina ng ibang sasakyan na ang engine oil filter, ang pwesto ay pag ganito, nakapailalim. So yun, pwede siyang lagyan ng engine oil na sa loob bago pa i-install. Okay, so install na natin yung ating engine oil filter. So pag i-install ng bago nating oil filter mga ka-fixit, pwede siyang i-install mula rito sa ibabaw, pwede rin naman mula sa ilalim. Pero dahil ayokong matuluan ng engine oil sa ilalim, dito lang siya sa ibabaw natin i-install, mula sa ibabaw. So pag naramdaman nyo na yung roscas mga ka-fixit na naipasok nyo na siya, yung pinaka-tip ng inyong oil filter, ayan, naramdaman ko na pumasok na yung roscas, ikot na natin siya clockwise lang mga ka-fixit, pakanan. Ayan, okay. So pag naramdaman na natin siya na mahigpit na, hihigpitan lang natin siya gamit yung ating mga kamay, puwersa lang ng kamay mga ka-fixit. So dapat malinis yung kamay mo para mag-grip po siya ng maayos. Pag umabot ka na sa punto na hindi mo na siya mahigpitan, so ibig sabihin, lock in place na yung iyong engine oil filter. So the reason why hindi natin siya ginagamitan ng oil filter wrench or oil filter remover tool, kasi may chance na ma-over tighten siya, tsaka pag sumobra kasi sa higpit, mahihirapan tayo tanggalin siya sa susunod na pagpapalit natin ng oil filter.
and may chance pa na masira yung pinaka-roscas nung um, engine oil filter natin kung saan natin siya kinakabit sa ating makina. So para maiwasan yung mga ka-fixit, never use engine oil filter tool kapag ka naghihigpit kayo ng engine oil filter. Pwersa lang ng kamay, pwede na. Okay mga ka-fixit, so install na natin ngayon yung ating engine oil drain plug, no mga ka-fixit. So punasan lang natin tong part na to. Yan, tapos lagyan na natin ulit yung ating drain plug mga ka-fixit. Yan. So na-install na natin mga ka-fixit yung engine oil filter. Ngayon naman yung drain plug naman natin mga ka-fixit. Okay, so gamitin ulit natin yung ratchet natin kanina. So clockwise ngayon mga ka-fixit ang paghihigpit ha. Nailagay ko na nga rin pala yung bago nating washer, naka-install na. Yan. Ayan mga ka-fixit, importante to dahil wala tayong torque wrench, hindi na ko ma-determine yung tamang torque dito gamit ang torque wrench, so papakiramdaman lang natin. Pagka naramdaman yung mahigpit na, lumapat na maayos yung oil drain plug, konting sikwat na lang, mga 1/4 na sikwat, okay na yon. So ayan, naramdaman ko na lumapat na siya. Ayan, so 1/4 na sikwat, okay na yun mga ka-fixit. Mahigpit na yan, so hindi na yan magli-leak. So, punasan ko lang yung paligid niya. So ngayon naman na nalagay na natin yung ating engine oil drain plug, then na-install na rin natin yung bago nating oil filter, it's time to add the new engine oil. So bubuksan lang natin ito mga ka-fixit, may label naman engine oil. So dyan natin lalagay ang ating engine oil. So pag mahigpit siyang masyadong tanggalin ng gamit ang kamay, so pwede nyo gamitan ng plies. So ayan siya mga ka-fixit. Okay. Tapos lalagyan na natin yung ating fresh engine oil. 3 litro to mga ka-fixit. Kung hindi steady yung kamay nyo, gamit na lang kayo ng embudo. So ayan, natanggal ko na yung ano nito ka-fixit, yung pinaka aluminum foil nya. Ayan, para mabilis tayo. So, siguraduhin nyo lang na na-install nyo na yung engine oil drain plug at yung ating oil filter bago kayo mag-add ng panibagong oil. Kasi syempre, kung bukas yung ilalim, tutulo lang yun doon. Pangatlong litro. So, tip lang kung wala kayong embudo, ilapit nyo muna yung buka ng butas ng inyong bote dun sa butas ng inyong engine oil bay, no, sa inyong sasakyan, sa inyong makina. Tapat ninyong ganyan, then malapitan ninyong ibuhos. Yan. Pag nakuha nyo na yung lakas ng paglabas ng engine oil, yan, pwede nyo nang iangat. So steady hands lang mga ka-fixit. Huwag malikot. Yan, so ngayon na na-drain na natin yung ating oiled oil, ano nang gagawin natin dyan? So hindi natin pwedeng basta itapon lang to kung saan mga ka-fixit. Much better na dalhin niyo to sa inyong suking gasoline station or yung mga facility na nagre-recycle ng mga engine oil. Isama na rin ninyo tong oil filter mga ka-fixit. So pwede nyo itong ilagay sa container of your choice mga ka-fixit, na matibay na container na hindi nagli-leak. Ako ang gusto ko mga ka-fixit, nilalagay ko siya or binabalik ko dito sa ating container na pinanggalingan ng ating fresh engine oil mga ka-fixit. In that way mga ka-fixit, malalaman ko rin na itong mga contents or old engine oil natin na galing sa ating makina is 3 liters pa rin mga ka-fixit. So makakasiguro ako na hindi nagbabawas ng langis yung ating makina mga ka-fixit. So yun yung gagawin ko ngayon mga ka-fixit. Then dadalhin natin to sa ating suking gasoline station. Ito mga ka-fixit, ibubuhos natin siya dito. It's very unfortunate na yung aking embudo is hindi available sa ngayon, no? Okay. So I think mga ka-fixit, umabot naman siya ng 3 litro, no? Kasama yung natapon. Okay.
So ibabalik natin to sa gasoline station para ma-recycle. Okay mga ka-fixit, so ngayon natapos na natin i-change oil si Miggy. Bababa na ulit natin yung sasakyan mga ka-fixit. So reverse process lang ng ginawa natin kanina. Iangat ulit natin yung sasakyan gamit yung scissor jack. Then tatanggalin natin yung mga jack stand kabilaan. Uunahin natin tong side na to, then yung kabila naman para maibaba natin na maayos ulit si Miggy. So ayun, after na maibaba natin si Miggy, pwede na natin siyang i-warm up ulit. I-start natin yung makina for a few minutes para ma-warm up siya, mag-circulate yung oil, then ready na tayo for another day of driving. So additional tip lang no, ako kasi every time na may ipe-perform akong action kay Miggy, ayan, meron akong ginagawang ano kasi dito sa cellphone ko no, notes. So nakalagay dito lahat ng mga pina-perform ko na action kay Miggy. So dito dinadagdag ko lang kapag may ginawa ko kay Miggy, nilalagay ko yung date, yung mileage niya, at saka kung ano yung pina-perform na action. So ang idadagdag ko ngayon dito mga ka-fixit is yung date ngayon. So ngayon ay 30 ng Disyembre. Tagalog na Tagalog ah. Mali yung format ko. So ipareho lang natin dun sa dati kong format no. Tapos yung mileage niya ngayon. Ayan. So upon checking, ang mileage natin ngayon ay 56,127. Yan, tapos lagay ko rito change oil and filter. Yan mga ka-fixit. Okay, tapos sinisave ko lang yan mga ka-fixit dito sa phone ko. Then may backup din ako nito sa computer para ano mga ka-fixit, just in case na kailangan kong balikan yung history, meron akong babalikan. And alam ko rin kung kailan ako huling nag-change oil, anong odometer at anong date. Okay mga ka-fixit, so tip lang para mas madali ninyong ma-monitor yung mga task na ginagawa ninyo sa iyong sasakyan. Ganon din ako sa aking motorsiklo. For today's shoutouts mga ka-fixit, shoutout kay Fred Mau, kay Joms Whitey, kay Big Boss Aris, kay Ye Portudo, and kay Darrell Jasper Jerusalem. Okay mga ka-fixit, so that concludes our episode for today. I do hope na sana may natutunan ka sa video episode natin ngayong araw. Sana may naitulong sa itong video na to. So kung di ka pa subscriber ng channel ko, please consider subscribing. Please like, leave a comment, and share my videos para makatulong din po sa iba. So once again, this is Dennis of Fix It Dennis saying, bye for now. Ciao!